Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga po, Ma'am Chacha, at magandang umaga po sa lahat na nanonood nakikinig sa program niyo. Salamat sa panahon. Sir, pakipaliwanag po, excise tax on petroleum products, how does it go? Okay, pag po kasi nag-aangkat tayo ng produktong petrolyo, sabihin nag-i-import po tayo, no? Kaukulan pong binabayad dyan. Wala po kasi yung, sir, tinatawag na duties, no? Zero duties yan. Ang binabayaran lang po niya, 12% na value-added tax. At ang malaki pong portion na binabayaran niyang buwis, yung tinatawag nating excise taxes, no? Yung mga excise taxes po, pinapataw yan sa mga bagay, no, na inaangkat o kaya binibenta natin na may kaukulang damage po, either sa kalikasan natin, sa kalusugan, or anti-social goods po na maaaring nire-regulate, no? In this instance po, dahil po yung paggamit ng gasolina, diesel o iba pang petroleum products, harmful po yan sa ating kalikasan. Nagpapataw po ang pamahalaan ng excise taxes. Per litro po ang pinapataw natin dyan, no? Bigay ko na pong example, halimbawa ang diesel, sa akin pong pagkakaalam, mahigit kumulang 6 na piso po, no? Sa kada litro ng diesel, pag inyong inimport po yan, ang pinapataw nating excise taxes. Ngayon, kapag naman po kayo ay nag-angkat ng crudo, yung crude oil po, no, at ni-refine nyo po, ibig sabihin, pinroseso nyo para maging diesel o gasolina o ano pa bang finished product. Pag benta po niyan, no, ang Bureau of Internal Revenue naman po ang magpapataw ng excise taxes. Sa madaling salita, Manong Ted, lahat po ng produktong petrolyo, no, meron po yung excise taxes either pag in-import po o kaya ibinenta na sa consumer natin. Opo. Yung pong binabanggit nyo na magbabayad sa BIR, ito po yung Petron kasi wala na ho naman pong ibang refinery ho dito kung hindi ang Petron. Ibig, they import the crude oil, they process it, they refine it, and then they sell it per liter. So ito po, BIR ang nakatoka na kumulekta. Tama po kayo, Manong Ted. Matagal na pong hindi nag-ooperate yung refinery ng Pilipinas Shell dyan sa Batangas. At ang tangi na lang pong nag-ooperate ay ang Petron. Okay. So meaning ho, ang mga importers natin ng finished product, bago pa ho ba mag-angkat, before ho sila magparating sa kanilang documentation po, naniningil na kaagad ang customs sa kanila po ng excise tax? Hindi po, sir, no. Bago po yan ilabas sa customs territory. Ibig sabihin po, pagdating po niyan, i-assess po namin yan, i-issuehan po ng assessment yan at saka po papatawa ng excise taxes, no. Pag tinatawan po ng excise taxes yan, may confirmatory authority to release imported goods po yan, manggagaling sa Bureau of Internal Revenue to confirm the payment of excise taxes at saka pa lang po ma-release yan. So ang pagpataw po niyan ay pagdating po dito sa ating bansa. Ayun. So medyo hindi tama yung informasyon sa hearing kahapon, ano? Na before pa dumating, bayad na yung excise tax. Meaning, pag landing niyan sa pantalan, ang importer niyan ay gagawa ng documentation at doon magkakaalaman ilang ba yung litro ito, and then may assessment ang customs kung magkano ang kanyang excise tax per liter ng bawat produkto. Alright. Tama po yan, Manong Ted. Sige. Tama po yung ganong proseso. Klaro yan, ha? And then, meron pa itong dagdag na 12% na value-added tax. Tama po, tama po. Alright. Ang VAT na iyan, so kumbaga, ang koleksyon mo sa excise tax kung ilang litro. Ngayon, yung value-added tax, paano ang assessment po naman ito sa pangkalahatan na importasyon, na cost ng importation? Tama po. Sa tinatawag po nating landed cost, sir, no? So, kasama po dyan yung magkano yung inyong bili, yung cost of transportation nyo po, insurance and freight. So, yun po. Kasama po lahat yan factored in. Ang tinatawag nating landed cost na yan, yan po ang pinapatawa natin ng value-added tax. Okay. Gross kumbaga. Gross ho ito. Tama po kayo. Okay. So, ano yung, dali lang, ngayon may kalituhan na. So, kung binayaran na yung VAT ng importer ng petroleum product sa kanyang gross, no? Sa per liter nito sa pump mismo, sa gas station, may VAT pa?
Yes, sir. Iba po kasi yung VAT on importation at iba po naman yung VAT na pinapauta ng Bureau of Internal Revenue for sales, no? Magkaiba pong VAT yan, sir. VAT on importation at VAT on sales po. Okay, sige, mas maganda ito ha para kasi kasi nung medyo ngayon po nalalantad na meron na pong VAT yung importer tapos may VAT pa yung consumer. At tama po yan. Magkahiwalay pong basis ng batas po yan. Okay, sige. So, yung pong VAT, kumbaga, the more you consume, the more VAT. Correct po. Kasi po yung VAT po, doon po siya sa value, no, ng goods. Kung consumer po kayo, kung ilan po yung inyong pinakarga, doon din pagbabase yung 12% na VAT na ipapataw sa inyo. Ganon din po sa importation, sir, no? Kung magkano po yung bili nyo at gaano karami yung inyong binili, doon din po isa po sa malaking factor, no, ng component kung saan po namin kinocompute yung value added tax. Okay. Magkaiba ho ba ang batas governing that particular VAT collection? Sir, that's I think both covered by the value added tax law po. Iisa lang hong batas itong pinanggagalingan po nito? Isa po, magkaiba lang po yung provision na kanyang ina-apply po. Alright. So, so far, sir, magkano ang... inihihiwalay nyo ba sa inyong reporting kung magkano ang naging koleksyon ng customs sa excise tax on petroleum products imported and yung value-added tax? Yes, sir. Kasi po kapag in-assess po kayo ng Bureau of Customs, sir, no, sa assessment notice po namin, makikita niyo po yung breakdown, no? Magkano yung VAT, duties, and excise tax na inyong binayaran. So, meron pong breakdown yon and then may total po sa ilalim. Okay. So, do you have the record now, attorney? Magkano ang total collection ng customs sa excise tax last year, kung meron po kayong record, and separately yung VAT on petroleum products? Sir, ipunutin ko lang ho, no? Sige, sir. Hintay po kami. Bali, ang... Sa oras na 14 minutes after 8 o'clock, tax po ang ating pinag-uusapan dito. Makinig tayo mabuti kasi po ito ninanakaw nila. Bahagi po. Bali po, ano, bahagi sir, no? ng tax. Okay. Ang collection namin, sir, sa duties po, no? For 2025 po, sir, kung maaari po natin kung maaari po natin. Ang total pong nakolekta ng Bureau of Customs for 2025, no? Pagdating po sa petroleum products is 294 billion 851 million 951 170 po, no? Ang breakdown po niyan, sir, yun pong duties natin, sabi ko nga po zero, kaya lang meron po yan mga import processing fees pa. Okay. 726,000 lamang. Okay. Yung ano po, yung value added tax po, 121 billion po ang aming nakolekta. 121.5, rounded ko na lang po. Okay. Tapos yun naman pong excise taxes, 173 billion po. Okay. 173.2 billion po ang nakolekta po ng Bureau of Customs for 2025. At yung iba pong mga charges namin, nasa mga 44 million point 2 po ang aming nakolekta. Total po ulit ng 294.8 billion pesos. Opo. Sige. So, paano ho kaya ito, attorney, doon po sa doon po sa komplikasyon ng kung aalisin po yung excise tax sa petroleum products sa retail nito, paano magkakaalaman yung huling stock na binayaran na po ng importer vis-a-vis the new stock na wala ng excise tax kung sakasakali? Sir, meron ang alam po namin, no, pagdating po dyan sa stocking practice ng ating mga oil companies, ginagawa naman po ng tinatawag nating GAA or Generally Accepted Accounting Principles. So sa GAA po, madedetermine naman po ng Department of Energy
pwede din po tulungan ng Bureau of Customs if it's imported. Ang problema lang kung may halong local supply. BIR po siguro yung makakatulong din. Sa that particular method, pwede naman pong alamin, no, pagbanggaan lang ho ng records kung ilan yung kinakailangan tanggalan, no, ng excise taxes kung tatamaan po nung reckoning point, no, nung magiging exemption po. Medyo paano nga natin malalaman na yung bibilhin kung petrolyo na wala ng excise tax, no? Yun po yun. Yun ang point of contention kahapon. Doon nagkakaroon, hindi pala ganun kasimple ito, attorney, no? Totoo po. Naintindihan po namin kasi po, yun nga po, no? Madali pong tanggalin yan at the point of importation. Kumbaga po, kung ang gagawin lang pagdating dito, wala nang VAT, tapos yung same supply na yun din ang ibebenta, memenusan nyo lang ho, no, nung kung magkano yung tinanggal din na buwis sa amin. At the minimum, sir, no, of course, no, and some other factors. Yun lang ho talaga, pagdating ho sa reckoning point, medyo komplikado ho ng konti yan. At kinakailangan ho talaga sigurong magbangga ng mga records, tingnan yung mga, at least may mga financial books naman po ang ating mga oil companies, no. Tingnan talaga, if they're willing to open these books and look at their inventory records at ma-determine po ng pamahalaan ano yung reckoning supply, no, na kinakailangan. Wala na pong, eto na po yung na-menos na kita po may official computation pa po nun galing sa ating either economic managers or yung mga tax administrators po na. Opo. Again, ang excise tax po ngayon, ang present ay 10 pesos sa gasolina, 6 pesos po sa diesel, and 5 pesos po sa kerosene, no? And then meron din po sa LPG. Sa LPG po, ito ho bang inyong computation na ito sa total collection? Kasama na po ang LPG. Ang LPG po, may excise tax din, may VAT din. Dali, medyo we're coming in choppy na po, attorney. Nagcha-choppy po ang ating signal ngayon. Pakilakas po, pakiulit po, sir, please. Sir, both na po yan. Ang lump na po yan as petroleum product, sir, no? So, Sandali, sir. Medyo nagpuputol-putol na po tayo. Atin lang ayusin, attorney, ang ating linya. Ha? Dito na ho ako ngayon sa LPG and then mamaya po yung atin na pong kwentada sa epekto nito sa kanila pong projected na koleksyon. Kasi po BIR and Customs po ang dalawa sa malaki pong pinagkukunan ng buwis na ninanakaw po ng ilan. Okay. Partner, paki-recap nga magkano ulit yung nakolekta noong 2025? 294 billion, tama ba yung dinig ko? 294.8 billion. Oo, yan in po total. yung run-off figure para po sa lahat na ng produktong petrolyo. Magkano ulit sa VAT? Sa VAT po ay 121.5 billion. 0.5. And then for excise tax? 173.2 billion. Hindi matatanong kasi ang BIR kasi sa kanila yung sa consumer's part, kung magkano. Ito yung part ng sa BOC. Kumbaga doble kara pala itong tax na ito. Itong VAT. Oo, yung VAT. Dalawa. Bayad si importer, bayad si consumer. Ang daming pera pala ng Pilipinas talaga. Ay nako, pag pinag-uusapan natin ang pera, nag-aawak-awak ang pera na kaya nanakaw nila. Dito pa lang sa customs, ang laki na ng koleksyon. For 2025 lang po yan, ha? Okay, balikan natin si attorney. Okay, nakapihit na ba siya? Sige, attorney, LPG po tayo. Sa LPG, kasama na po yan sa total ninyo at sa LPG po, ganun din po ang patakaran? Yes, sir. Kasama na po yan doon. Yung binigay ko po sa inyo figure, sir, finished petroleum products po yun. So lahat po ng produktong petrolyo, nakalump na po yan doon sa aming data. Pwede ho namin i-breakdown and later on i-submit sa inyo para po kung meron kayong konting analysis na gagawin. But ganoon din po ang proseso natin sa LPG, sir. Pareho lang po. Ang LPG po per kilo ho naman dito, di ba? Ang kwentada. Tama po. Okay, Tama and po. then, sir, kaya nga po dito, ikmat ang customs sa petroleum smuggling. Kasi nga, ang laki po nang nawawala sa gobyerno kung smuggled yung mga petroleum products, di po ba, attorney, Opo, pareho po ng scheme sa sigarilyo ang binabantayan din ho namin dyan together with the Philippine Coast Guard and Philippine Navy. Yung mga hong operation ho sa laot, no? Paihe and then
open shorelines operation po, Okay. dilipat po sa mga maliliit na yun din po. So medyo hinihigpitan ho namin yan ngayon. Together po dun sa ipapatupad na joint visitorial po Opo. nung mga depots. So, no? Kasi lahat naman ho yan, sir, kailangan ng storage. No? So hopefully when we get to the depot level, malalaman din ho namin kung may ganyang aktibidades pa. Opo. Yun ho bang VAT, sir, kapag nag-import ka, ang VAT mo hindi per liter kung hindi doon sa pangkalahatang halaga ng importasyon? Sa gross di po ba? Tama po, tama Opo, po, opo. tama po. So nangangahulugan kapag mas mahal ang presyo ng iyong inaangkat, lalaki at lalaki ang VAT. Tama po yun, sir. Ayun, yun ho yun, ano? Oo, kasi nga nandun siya sa value, no? Mismo, yung gross nga. Sabi nyo, lahat na ng gastusin, yung pinakahalaga nito sa pangkalahatan, doon na po yung charge nga na 12% po na VAT. Ano ho ang toka sa inyo ng Finance Department para sa 2026 po na inyong dapat na koleksyon? Mahigit 1 trilyong piso po. So, Mga 1 trillion 16 billion po yata. 60 billion. okay, sige po. So kung ano man po, ano, kung sakali po na ito'y maipatupad, so ganito kalaki ang mawawala sa koleksyon po ninyo. Yun po ang historical po yung basis ng magiging report namin sa kanila. Of course, may growth po yan. No? Bukod po dun sa every year naman po, tumataas din yung pag-angkat. Kasi po dumadami yung kumakain, dumadami yung nagko-consumo kada taon. No? But a conservative estimate, sir, would be the collection for the past year. Pakiulit nga po, sir. Kumbaga, sir, ay paano kayo makaka-recover? Medyo titingnan muna po namin ilan yung ibabawas. Tapos titingnan po din namin kung ilan pa yung alternative modes of non-traditional sources of revenue po namin na papasok pa. No? But definitely, sir, no, medyo malaki pong portion yan. Kasi po yung petroleum products po, yung taxes po nila, usually po composes of about 30 to 35% po ng buong koleksyon ng Bureau of Customs. Kaya nga po pag ina-analyze namin yung nagsa-strategize kami for our meeting the collection target, dalawa po lagi yung breakdown namin. No? Isang oil at isang non-oil products po. Ganun po kasi kalaki yung impact ng oil products. So medyo magiging challenge po talaga yan. If 30% of our revenues medyo maapektuhan. Pero, sir, hindi ho ba sa ngayon, dahil po sa problema po natin, even before ito pong krisis sa gitnang silangan, meron na pong pagbaba ng antas ng importasyon ang mga manufacturers dahil nga po sa political insecurity, instability at itong issue po ng graft and corruption? Sir, medyo yung volume naman po namin, may konting drop lang. But again, yung basihan ho yung basihan ho kasi nung target namin, pinag-aralan naman ho yata ng economic managers natin. May basis naman po yata sila doon. So, given all these factors, we trust that fair naman po yung binigay sa aming target. At yun naman pong pag-meet namin doon is based on mamimit din ng ating bansa yung mga macroeconomic assumptions po ng ating economic managers. Hindi, I'm talking about the reality, no? Na hindi ho ba, sir, ngayon, dahil nga sa problemang ito lalo na, yung mga nag-aangkat from China, halimbawa lang po ito, construction materials, yung mga ginagamit po, ito lang halimbawa, inodoro, lababo, mga ganyan, no? Mga tiles, etc. Dahil nga po sa itong mga negosyanteng ito, nag-aangkat sila kasi ang kanila pong inaasahan, malakas ang benta o may benta. Pero the fact po na ikay mag-aangkat, so mamumuhunan ka, at pagkatapos hindi ka sigurado na ito'y mabebenta mo, matutulog ang pera mo. So maliban po dito sa mga gantong uri ng materyales, yung ilan pa po na mga inaangkat natin, dahil po sa inaasahan po na bumababa yung consumer spending, at the same time po mababa ang paggalaw ng ating ekonomiya, yan po sinasabi din ng mga taga-customs na asahan na rin po yung bababa din at bababa ang inyong koleksyon ngayon taong ito.
well, sir, factor ho yan, no? If tama naman din po yung sinasabi niyo, no? May mga ganyan din ho kaming nadidinig sa aming mga stakeholders. But so far, sir, for the first 2 months, medyo nami-meet naman namin yung target namin. So, but again, no, hindi po assurance yan. If really there will be a drop in, tulad nung sinabi nyo, no, kung magkakaroon ho ng ganyang sitwasyon, at talaga pong apektado kami, no, kasi volume driven naman po talaga yung ating revenue dyan, no? Kung wala pong demand, wala pong mag-aangkat, wala po tayong makukolekta. Yes, sir. Yes. So yung nga din po ang worry ng mga taga-customs ngayon, actually, yung mga kolektor, no, na binibigyan po ninyo ng toka kasi nga paano ako makakapag-deliver kung mababa naman talaga, nababawasan ang aking assessment dahil nga bumababa yung volume ng importasyon. So sir, ang binabanggit po ninyo mga hindi po traditional na pinagkukunan ninyo ng kita, ano po yun? Sir, may mga auction proceeds ho kami. Minsan, meron din hong mga voluntary payments minsan, no, yung mga multinational companies natin for some adjustments, no, that are, ano. Pero tulad nga ho nung sinabi ko, sir, no, medyo challenge po kasi 30% po nung collection namin yung mawawala dito. And mukhang sa history namin, hindi pa po na-cover yan ng aming non-traditional sources of revenue. Oo. Yun nga pong sir, yung smuggling, no? Oo, yun ang siguro maaari nyong mapagkunan sa punto ng masawata itong smuggling para wala nang illegal na papasok at mabubuwisan. Yes, sir. Tama po yan, sir. No? Given din dun sa leakage reports ng smuggling. Yun din naman po ang pinagtutuunan ng Enforcement at Intelligence Group namin yan, sir. Opo. Yun hong bunker fuel, asphalt, tsaka aviation, turbojet fuels po, etc. Kasama na po ito doon sa inyo pong petroleum products classification? I think, sir, byproducts po sila. Mukhang hindi pa. Yung Jet A1 fuel po kasama. I will have to check, sir, sa asphalt, yung asphalto po. Kasi alam ko po, iba po yung tariff heading niya. Okay. At nasa others po yata siya. Okay, sige. Sa bigas po, sir. Sa bigas, kumusta po yung importasyon? Kasi nga nag-limit po ang DA dito at meron lamang silang pinipili ng mga importers na mga anak ng Diyos na nakakapag-angkat ng bigas ngayon. Kumusta po ang inyong kitaan dito po sa rice tariff? Medyo slowly nakaka-recover na po, no? Kasi po galing po tayo doon sa sitwasyon na nakaban po yung pagdating ng bigas, no? Ngayon po may mga pinapayagan na po ang ating Department of Agriculture na pagpasok na to. Ang alam ho namin based on the previous meetings with them, mukha naman pong yung volume na naangkat ngayon is in line doon po sa target nila, no? Na volume na maparating po, no, para po sufficient yung supply natin. But of course, sir, no, we'll be honest also na because of that situation, hindi siya, yung volume ko hindi tulad nung dati, no. Kasi yun, nung free market talaga yan, syempre open naman ho. Ngayon ho, medyo tinitingnan lang ng DA din yung supply, no. Siguro may para hindi rin maabuso, no? Yung merkado. Opo. Sige, okay. So, meron ka bang katanungan pa kay attorney? At sa'yo malinaw na ngayon itong isyong ito. Okay, sige po. So, sir, kayo ho ba ay makikipagpulong ang inyong commissioner sa Finance Department to thresh out itong binabanggit natin kanina na komplikasyon nang sa ganun po, kung sakasakali man po ito aaprubahan ni Presidente, magkaroon na ho kayo ng klaro na panuntunan paano natin ma-recon itong cut-off ng ng pag-aalis sa excise tax on petroleum products. Yes, sir, no. Bukod po sa Department of Finance, hingi din po kami ng tulong sa boss namin doon na pwede pong makipagpulong din sa other agencies of government para po mas accurate po yung cut-off. Kasi nandun ho yung critical na portion na kailangan natin implement para maramdaman, no, ng mga ordinaryong mamamayan yung pag-cut yung benefit po ng pag-exempt dito sa excise taxes. Otherwise, sir, baka po
maabuso din lang. Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Sir, ito lang po, pahabol lang, mabilis lang po. Yung Truckers Association, kahapon nakapanayam namin, matagal na ho silang humihingi ng tulong din sa BOC kasi meron pong congestion dyan ng mga containers and yung mga truckers po, pagkatapos ilabas sa pantalan, yung mga may karga ng mga container, hindi maisauli dyan sa pantalan kasi nga puno. At sabi nga nila, kapag nangyayari yan, mas lumalaki ang cost nila at perwisyo sa kanilang industriya. Matagal na pong humihingi ng tulong ito. Ano ho ba ang problema nyo dyan sa pantalan po kung ba't ganito? Totoo yan, sir. No? Biglang nagkaroon ho ng surge ng overstaying containers dito sa pantalan namin. So hindi po nagbabalance out yung pagpasok at saka paglabas. No? Kaya po may nasa stock sa labas at nagkakaroon po ng additional gastos. Alam ko po nakatatlong meeting na ho, no? Joint meeting si Commissioner Nepomuceno kasama si Deputy Commissioner Uvero at lahat po ng concerned offices. Alam ko po kasama din yung Truckers Association sa meeting na yun. No? Para i-resolve po tong issue na to, no? Purely policy po kasi ng private port operators yung nangyari, no? They started off po yan nung December pa ho, no? Nagpa-sound off na sila na hindi mo na sila tatanggap ng reefer containers for a certain period ng January. Yun na nag-give way dun sa pagkakaroon ng congestion issues na puno po ng reefer containers yung mga pantala natin, itong malaking dalawang pantala natin. Tapos nagkaroon din ng issue dyan sa Sulian. Kaya po nakikipag-ugnayan kami ngayon with both ICTSI and ATI, no? Bumaba naman po na, Sir Ted, yung yard utilization. Pero meron pa rin hong reklamo nga kaming natatanggap pa rin, no? Especially sa mga truckers po natin. Kasi parang ini-implement po yata nila, pag wala pong lalabas, walang papasok dapat na containers. And we want to find out ano ho yung ratio na yun. Kasi parang feeling namin baka mas marami yung overstaying kaysa naman dun sa lumalabas. At talaga naman pong pag ganun, hindi po makakabalik yung mga empty containers, sir, no? Part po ng ginagawa dyan ng Bureau, kung nagtagal na po yung mga overstaying na yan ng more than 90 days, dapat po yan nagbabayad na ng buwis. Hindi po pwedeng magtagal yan ng 90 days dito sa bansa natin. At kung pinagsasabit po namin ng records yung both ports natin, yung mga private port operators, at pinababantayan po namin sa container control para po ma-assess. At siguro po pag gano'n, mapilitan silang ilabas na yung mga overstaying containers na yan para po pa mag-benefit naman yung mga containers na newly emptied pa lang po at nagsusoli pa lang naman. Whose fault is it? Sir, it's an internal policy, sir, ng port operator, sir. When you say port operator, sino po ito, sir? Well, ayoko naman si-same, sir, yung ICTSI at ATI, no? Maybe they have their own planning on that. So, ngayon, we're just focusing on the solution. Pero kapag ho kasi na ganito, na naapektuhan na po, ang cost ng deliveries, palagay ko po dito, hindi na pwedeng hindi po mabilisan ang aksyon dito kasi nagbanta na itong trackers nga na may baka naghihintay pa na presidente makialam. Correct, sir. Ang kaya nga po ilang actions sa rin yung we undertook dyan sa ganyang issue, no. In fact, I think just very recently minute ulit ni Commissioner Nepomuceno lahat ng concerned offices dyan para maglatag ng solution. Pero titingnan ho ulit namin tong issue ng truckers ngayon, no. Kasi ang alam ho namin, sir, nabawasan na yung yard utilization dyan. So dapat po wala ng rason bakit hindi makapagbalik yung ating mga truckers ng kanilang empty containers. Sige po. So we sincerely pray na ito ho'y ma-action na po ng inyong tanggapan at dito po umiral talaga yung pong yung poder ng Estado na pakialaman na po ito kasi nga apektado na po hanggang sa consumers eventually nga. Salamat po, attorney, sa inyong pong panahon. Thank you very much, Ma'am Ted, Ma'am Shah, at maraming salamat po sa panahon niyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook, at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19.
ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.